So hello mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. So mga kapatid, nandito pa pala ako sa aking trabaho. Nandito pa pala ako sa trabaho mga kapatid. May isishare lang ako pa mga kapatid dito sa bagay na ito. Bakit po natin ipag-share ito? Dahil po ito po dapat nating alamin. No? So ano ba dapat ang ating alamin sa bagay na ito mga kapatid? Alam ba ninyo mga kapatid na yung party sa mga mga kapangyarihan, alam ba na natin yun? Sa mga kapatid, dati pa ako muntik na ako maniwala dyan, no? So dati muntik na ako maniwala dyan dahil sa mga nakikita ko sa mga tao na nagpapalaya sila ng mga masasamang espiritu. Kasi ang sabi naman ng Panginoon natin sa paglalakbay nila ni Juan, no? At mga apostol, doon sa point sila na pumunta sa ibang bayan na may nakita silang nagpapalayas ng masamang espiritu, pero ginagamit yung pangalan ng ating Panginoong Diyos. So ang sabi ng Panginoong Diyos si Kristo, huwag niyong pagbawalan ng lahat ang tao na nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So ibig sabihin mga kapatid, sa ngalan lang natin kailangan natin galitin ang ating Panginoon. Hindi na po tayo kailangan gumamit pa ng ibang mga ibigkas natin ang galing sa bibig na hindi man natin kailangan gawin. Ang importante mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoon Diyos lamang. Yan lang po ang napakamalaking makapangyarihan sa atin ng ating pagbigkas sa ngalan ng ating Panginoon. Kasi alam naman talaga natin na ang buhay talaga Kristiyano ay ganun talaga ang gagawin. Kahit naman ako mga kapatid, ako bilang Kristiyano ay nanampalataya sa Panginoon, wala po akong katungkulan, wala po akong hindi po ako pastor, hindi po ako dyan, nanungkulan lang po ako sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hanggat nabubuhay ka sa mundo at naalam mo yung katotohanan, ipamahagi mo nung nalalaman mo sa lahat ng tao, para hindi naman ikaw lang nakakaalam at ikaw lang maligtas sa iyong kaalaman. So ang kailangan talaga natin kapatid, na ang ating nalalaman parte sa buhay natin bilang Kristiyano ay ating dapat pag-share sa lahat para po nila din malaman ang katotohanan, sapagkat yun po ay nais ng Panginoon para po nila malaman ang kaliwanagan ng ating pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal sa sanlibutan na nagpalangsang sa krus siya mga kapatid para lang sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, dito po tayo sa punto ng mga agimat, no? So mga kapatid, wala po ang sabi ng Panginoon sa mga agimat na yan. Sa mga sinabi ng ating Panginoon, wala po siyang diniklara. Ang agimat ay pwede natin gawin. Pero hindi po yan ang nais ng ating Panginoon. Wala po siyang sinasabi dyan. Ang sinasabi lang niya mga kapatid sa lahat ng kanyang apostol, maglakbay kayo at mangaral na magandang balita. Ipamahagi ninyo ang lahat ng naayon sa ating Panginoong Diyos ng magandang balita, at magpapalayas kayo ng mga masasamang espiritu at masasamang mga sakit na lubhang nahihirapan na sila. Magpagaling, magpalayas ng mga may sakit, at magpahayag ng magandang balita, at lahat ng uri at mananampalataya. So mga kapatid, napaka halaga ng ating buhay. Wala na po tayong kailangan panghawakan pa para di tayo masaktan o anuman. Pero mga kapatid,
ang buhay natin kahit tayo'y Kristiyano, gumagamit tayo ng iba't ibang uri na nandito sa kamunduhan ito. Pero ang sabi ng Panginoon, sa ngalan lang natin siya kukunin at hindi tayo kukuha ng iba't ibang mga agimat niya na galing dito. Kasi mga kapatid, nakita naman talaga natin na ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo nag-iidit. Ito mga kapatid, hindi po tayo nag-iidit. Gusto ko lang po na lahat malaman ninyo na ito po'y galing sa aking bibig. Pero ito po'y galing at ginulong ng Panginoong Diyos para po natin ipamahagi sa inyo lahat. Huwag niyo pong isipin ang aking pagsasabi ay masama. Nasa inyo na po ang pag-uusga. Pero ang sa Diyos, siya na po ang nagsabi sa inyo. Ito po ay galing. Pero ang may sasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag po kayong manalangin sa harap ng Diyos-Diyosan. Huwag po kayong manalangin na nakaluhod papuntang simbahan. Huwag po kayong manalangin ng upo sa iba't ibang sulok, at huwag po kayo tatayo na manalangin sa lansangan. So mga kapatid, napakahalaga ng ating buhay sapagkat hindi man lamang natin itinutuwid ang ating pananampalataya, ang ating pagtatag sa ating sarili para sa ating Panginoon. Pag mga kapatid, ang buhay po natin ay napakahalaga. Hindi wala na po tayong masasabi doon kasi ang binigyan na nga tayo ng ating Panginoon Diyos na mapuntahan natin yung tamang daan para hindi po tayong lahat pupunta doon sa nagliliyab na apoy. Mga kapatid, kung maisip niyo ang ating buhay, noong una napakamura ang bilihin, hanggang ngayon nagmamahal, nagpataas, aabot tayo doon sa kantungan sa langas na siya na maghahari. Pag naghahari na siya doon na natin sa punto makikita talaga ang ating tunay ng ating Panginoon nagsabi na darating ang panahon sa mga oras. So, mga kapatid, kung meron kayong Bibles na ito ganito, basta kahit anong uring Bibles, basta walang dagdag at walang kulang. Meron kasing ibang mga Bibles lang na dinagdagan at tinanggalan, kinuhaan pa, no? So mga kapatid, ang nais ko lang po na magkakaisa tayong lahat para po sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ito para sa akin, hindi po ito sa ating lahat. Ating lahat po mga kapatid, kasi ang ating buhay hindi po natin alam po kailan ang ating buhay nakapilig sa mundo. Ang buhay natin mga kapatid ay isa lamang. Pag hindi tayo nanampalataya sa Panginoon, pangalawa, maghihirap pangalawa natin buhay. Bakit mga kapatid? Wala tayong Kristo sa buhay natin. Wala tayong Kristo, wala tayong pananampalatayaan. Naniwala lang tayo sa ating Diyos. Wala tayong makukuhang ebidensya sa ating paniniwala sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumasamba at mananampalataya sa kanyang anak ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ayun ang sabi ng kanyang Ama, ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Kailangan talaga natin magpapalataya sa ating Panginoong Kristo para po tayo bigyan ng pangalawang buhay na walang hanggan. So mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Napakamahal tayo. So mga kapatid, salamat sa inyo. Mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating pagpa-share sa ating mga dapat natin i-share para po natin po sa ating lahat. Ang ating Panginoon Diyos na lagi namin ito. So mga kapatid, hanggang dito na lang mga kapatid, at magkita-kita tayo sa susunod video sa ating tatalakayan at ipag-share sa lahat. Salamat sa inyo mga kapatid na pagpapalain kayo ng Diyos at ingatan sa inyo pananampalataya at
lagi kayong mag-ingat sa lahat ng inyong ginagawa. Mga kapatid, salamat sa inyo. God bless to all.